Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid. Pansin niyo po yung salita dyan. Matuwid. Ang kausap na hudiya ng Panginoon ay mga kilala niya. Mga kilala niya. Sino itong mga taong matuwid na ito? Ito po yung mga tao na tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tunay na tumawag sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Tunay na kumilala sa kanyang paghahari sa kanilang buhay. At dito sa panahong ito, bagaman ito po ay ginagamit to really interpret yung tinatawag na judgment of the nations, but still I do believe the basis of God's judgment still is that real faith of these nations to Him. Ano? Yung tunay na pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya dito, ang tawag dito ng Panginoon, mga matuwid. Pero tignan niyo po yung kabaligtaran naman din eh. Ang kabaligtaran dito ay ito. Sinabi ng Panginoon dito sa mga matuwid na ito, manahin ninyo ang nakahanda sa inyo buhat ng itatag sa sanlibutan. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, ako'y inyong pinatuloy, ako'y hubad, ako'y inyong pinaramtan, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Makikita nyo dito yung reaksyon ng mga kausap niya. Doon sa Mateo chapter 7, nag-react yung mga tao. Nung sabi ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay papasok sa Kanyang kaharian, nag-react yung mga taong yun. Ang sabi nila, Panginoon, hindi ba't nangaral kami? Yan, para bagang itinutulak nila na, tanggapin mo naman yung aming handog. Pagdating naman din nagulat itong mga matuwid. Itong mga anak ng Diyos na ito. Na ang sabi nila, Panginoon, baliktad naman, baliktad. Kailan ho namin kayo dinamitan? Kailan namin kayo pinainom? Kailan namin kayo pinatuloy? Kailan namin kayo dinalaw? Yun ang tanong nila. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kabaliktaran ito. Ito yung mga mananampalatayang tunay. Ano ho? Na nung sila ay nabubuhay, talagang nandun ang kanilang pag-ibig sa Panginoon, nandun ang kanilang pag-ibig sa kapatiran, na ginawa nila ang kanilang buong makakaya para ipadama ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga kapatid. At laking gulat nila, at laking magiging gulat nila, pagdating ng araw na yon, na yung kanilang ginawa na paglilingkod sa kanilang kapatid, ay ginawa nila yun para sa Panginoon. Ang pinupuntos dito mga kapatid ay ito. Pumasok na ho tayo sa mensahe. Una po, ang ating pamagat ay, don't lose the opportunity to love. Huwag mong sayangin ang pagkakataong umibig sa kapatid. Don't lose the opportunity to love the brethren. Iyon ho ang pamagat natin. Patapos na, saka binigay ang pamagat. Ay sadya, palagi na kayong sanay sa lagi sa umpisaan, pamagat eh. Eh di ngayon na may sa pahuli. Oh. Nakapanood na kayo ng pelikula, ang simula ay the end. Oh. Okay. Pero alam nyo mga kapatid, this is the message here. Yung sa Mateo chapter 7, they are expecting that God accepted their service. But in reality, the judgment, white throne judgment of God, He didn't even recognize those people dahil hindi niya kilala sila. Dahil hindi tunay ang naging pagtawag nila. Pero mga kapatid,
in our behalf. Tayo ngayon na nagsasabi, I am in the truth. I believe the truth. I am in the Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, let us not lose the opportunity to love the brethren, because in that day when God will judge us according to our works, God will never forget your labor of love, your service and love for the brethren. At ang nakakatuwa dito, very humble po itong mga matuwid na ito. Kasi alam niyo po, real love comes from a humble heart. There is no love if you have that pride. And it's hard to love without humility. Sa totoo lang, tayo na lang bilang magkakapatid mula sa iba't ibang mga lahi. Sabi ko nga sa inyo, tayong nangagtitiisan sa isa't isa din eh. Meron tayong tinitiis sa isa't isa sa atin dito. Pero ano po yung unang dahilan kung bakit nagagawa nating mahalin at tanggapin ang isa't isa? It's because of that humility. Humility, acknowledging na tayo din ay makasalanan. Tayo din ay minahal din lang ng Panginoon. Kaya sino tayo para magkait ng pag-ibig? Di ba? Kaya nga nilinaw sa 1 John, we love because God first loved us. We don't know how to love. We cannot love except God loved us. Kaya alam niyo mga minamahal, it's a great opportunity na wag nating hayaang mawala. Ano yon? Don't lose the opportunity to love the brethren. Kasi ito mga kapatid, kung kinikilala natin na tayo ngayon ay nasa tama, ang tinitindigan mo na simbahan na kinabibilangan mo ay katotohanan. Dahil yan ay itinatag ng Panginoon Jesucristo na katotohanan. Kapatid, wala pa man tayo sa araw na ito, ipinapakita na ng Diyos na yang iyong gagawin para sa kapatiran na pagmamahal ay hindi niya iwawalang bahala pagdating niya doon sa panahon na yon. Ang hamon sa atin dito ngayong gabi, mga minamahal, don't lose the opportunity to love while we have time. Habang tayo may panahon pa. Habang tayo may panahon pa, mga minamahal. Opo, tignan niyo po sa Galatia. Sa Galatia, napakaganda na sinabi po dito. Nung kami po'y magdi-devotion doon kina Tatay Inong, nangusap sa akin muli ang talatang ito sa salitang. Ang sabi po dito sa verse 9 and 10, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangihimagod. Kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon while we have the opportunity. Habang tayo may pagkakataon pa, mga kapatid. Habang tayo may pagkakataon pa. Ang usapan po dito, mga minamahal, is time. Time. Maaring sa panahong ito, hindi tayo maayos spiritual. Abay, mag-ayos na tayo. Mag-ayos na tayo dahil kung hindi tayo ayos spiritual, hindi rin talaga tayo magiging pagpapala para sa pag-ibig natin sa kapatid. Bagkus tayo nagiging katitisuran pa, o maaring tayo ay magiging batingaw na umaalingaw-ngaw. But while we have our time, let us be revived, mga minamahal. Let us be revived. Alam niyo mga minamahal, time will come. Hindi ho natin magagawa na ang magpakita ng pag-ibig sa kapatid. Nakatulad ng gagawin at ginagawa natin ngayon. Pagdating po sa langit, perfection na ang nandun. Lahat tayo din nagmamahala na walang hanggan. Pero dito, habang nandito pa tayo sa lupa, this is the only time that we have to express our love to the brethren. Kaya habang buhay pa tayo, while there is time, huwag nating sayangin yung pagkakataon. Huwag nating sayangan yung pagkakataon.
Number 2, not only time. Don't lose the opportunity in loving the brethren while there is talents na ibinigay ng Diyos sa atin. Alam niyo mga minamahal, those talents na ibinigay ng Diyos sa iyo, time will come, kalawang na yan. At kahit hindi pa tayo matanda, at yung mga talento na yan ay hindi natin nagagamit para sa Panginoon, para sa pagpapahayag ng pag-ibig sa kapatid, I tell you, masasayang po yung mga talento na yan. Those talents are useless, mga minamahal. Kaya alam nyo mga minamahal, habang tayo ay nandito pa, don't lose our time, opportunity to love the brethren while there is time, while we have still the talent. And our talent could be stirred up and be used by God. Time will come, yung talent na yan, maaring alisin na yan ng Panginoon sa iyo, kapatid. Kung hindi mo gagamitin yan para sa kanyang kapurihan. I do believe any kind of talent meron tayo could be used in expressing love for the brethren. Opo. Kung papaanong yan ay nagagamit para sa Panginoon, sa ministry niya sa loob, I do believe the term ministry is the people. Pag sinabing ministry, hindi ho yan kahoy, hindi ho yan semento, hindi ho yan bakal, hindi ho yan kung ano-anong mga gamit. Pag sinabing ministry, it's about people. Yes, that's the real essence of ministry. Kung titignan natin yung mga ministry na tinawag dito sa Aklat ng Korinto, Kapitulo 12, Efeso, pangangaral, pagpapakita ng awa, pangunguna, pamumuno, pagpapakita ng habag, lahat pong yaan ay para sa tao, para sa ministry ng ating Panginoon. Kaya huwag niyo sasabihin na ilalayo niyo yung ministry sa tao. No! Ang ministry, kumanta. Ano kaya kung kayo mag-special number, wala naman taong nakikinig? Yung mga pag-emote-emote ka pa, God, hello. Ay talaga naman may mga pagbirit ka pa. What's the use kung walang nakikinig na tao? Ministry yung magbigay. Anong saysay ng pera kung walang paggagamitan ng mga tao? Ministry yung mag-visitation. Anong ministry? Anong kwenta ng visitation kung wala kang bibisitahin tao? Hello? Naintindihan nyo kang ibig sabihin ng ministry? It is about people. And our talents are intended for the ministry, for the edification of the saints, for the perfecting of the saints. And the saints are the brethren. Ephesians, mga kapatid. Tingnan nyo po, Ephesians. Ephesians chapter 4, verse 11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. What's the intention? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edification of the body of Christ. Alam niyo po ba, yung salita doon sa verse 12 na saints, ministry, body of Christ, it pertains to one. What is that? The people. Ang mga tao, ang mga kapatiran. Kaya mga kapatid kong minamahal, sana lahat tayo madama natin na ang bawat kapatiran ay mahal ng Panginoon. And I should love the brethren. Don't lose the opportunity to love the brethren while we have that talent. Time will come. Yang talent na yan, kapatid, mawawala yan sa iyo kung hindi mo gagamitin para sa gawain. Don't lose the opportunity. And third, don't lose the opportunity to love the brethren while there is time, while there is talent that we have. And number 3, while there is treasure. While there is treasure. Ano yung treasure? Treasure